Nako, paano na yung mga politiko, lalo na yung mga nasa Senado na identify, ayaw man nilang aminin, sila ay pro-Kibuloy. Ngayon pong bumagsak na sa kamay ng batas si Kibuloy at kanyang kasamahan. Okay? Nakakulong na po yan sa Custodial Center ng Campo Crame, Quezon City. Si Kibuloy at yung 4 na kasama niya. Kaya ang tanong ko ay, paano na ngayon? Yung mga politiko, lalo pa naman yung mga ilang politikong maiingay na pro-Kibuloy, re-electionist pa naman. Kailangan ng suporta ng taong bayan o boto ng taong bayan sa Mayo 2025 next election. Paano iboboto ngayon niya kung identify na sila ay pumabor kay Kibuloy at bumatikos pa sa gobyerno at bumatikos sa PNP? Nag-hearing pa nga kayo sa loob ng compound ni Kibuloy. Doon pa lang sa venue, doon pa lang sa lugar, bias na. Kasi mahaba ng oras ang ibinigay doon sa mga kampo ni Kibuloy, doon pa ginawa sa compound, kawawa yung pulis. Eh ngayon, bagsak na. Dahil kontrolado na ng pamahalaan at ng PNP si Kibuloy at kanyang kasamahan. Iyan ang sinasabi natin. Kasi dapat po nagiging maingat. Huwag naman po kayo magagalit. Ayaw ko ng pangalanan. Yung mga politiko mahilig sumausaw. From day one, hindi naman po ako nagkulang at ang aking mga channel. Hindi ganong kalaki ang pwersa ni Kibuloy. Marami lang, maingay lang sila dahil sila merong SMNI. Noong araw at ngayon, nagbablog na lang sila. Naniwala kayo sila napakarami. Meron silang milyon. Hindi totoo yun. Kung meron silang milyon, dapat from day one nanawagan sila ng people power. Nagawa nila. Hindi nga nila nagawa eh. Ultimong Liwasang Bonifacio. Ilang linggo, buwan na sila dyan sa Liwasang Bonifacio. Napuno ba nila ang Liwasang Bonifacio? Ayaw nyo maniwala eh. Magaling sila sa mga propaganda na sila'y marami. Pero sa totoo, walang figures, walang malaking numero. Akala ng mga politiko, maraming butante dyan, malaking tulong sa eleksyon. Wala. Sinabi ko na yon nung araw pa. Hindi nila kayang maglagay ng isang senador kung sa kanilang boto gagaling. Wala. Diba? Wala silang milyon. Walang milyon voters si Kibuloy. Walang milyong supporters si Kibuloy sa buong mundo. Kaya yung naniniwalang siya ay ma-influensya, siya ay maraming butante, na ang mga politiko, akala nila nakakatulong ng malaki yun, nagkamali kayo. Ngayon, nasubukan na ninyo. Inuulit ko, kung sila mayroong milyon, sa matagal na nilang pagwawala, halos 2 taon na, dapat na ipakita nila ang pwersa. Hanggang sa huli na sila pinasok na ng mga pulis ng 2 linggo dyan sa compound. Napuno ba yung compound nila? Sila lang. Walang sumuportang sibilyan. At yung kailang mga member, wala rin. Walang ganong kalakas. Parang mga 1,000 lang siguro yung paikot-ikot doon. O baka nga wala pang 1,000. Yung mga tao doon sa loob. Sabihin natin 1,000 o 2,000. Yun lang. Walang dumating na suporta. Yan. Okay? So maging aral ito sa mga politiko. Masyado kayong nagpapabola. Masyado kayong nagpapagamit. Masyado kayong nagpapapaniwala. At alam naman natin, hindi man ninyo aminin, ay political interest din ang inyong pagkampi. Doon sa akala nyo, mapwersang tao at maraming butanting tao. Pagdating ng eleksyon, nagkamali kayo ngayon. Paano ngayon? Mas marami ang nagalit na mamamayang Pilipino dito at sa abroad. Laban doon sa mga politikong kumampi sa may warrant of arrest at may kasong sexual abuse, qualified human trafficking. Harang, mas kinakampihan nilang humingi ng katarungan si Kibuloy kaysa sa mga naging biktima. Ngayon po, lumabas na ang katotohanan, hindi niya kayang magtago ng habang buhay. Hindi rin niya kayang gawin ang kanya sinasabing hindi siya magpapahuli ng buhay. Natakot siya sa 24 hours ultimatum na ibinigay ng PNP na kung hindi siya lalabas, papasukin ng kanyang lugar, huhulihin siya. Sa takot, nakipag-negotiate at sumurrender. Ayun. Hindi nabigyan ng proteksyon ng mga politiko. Walang politikong nagpunta ron para suportahan siya dahil alam nila labag sa batas yun. Hanggang sa media interview, press releases na lang ang mga politiko na akala nila ay makikinabang sila. Ngayon, pagsisisihan nyo, naghalit ang taong bayan, nakilala kayo, nagpakilala kayo, na ganyan. Pinagagalitan pa, tukuyin na natin, isa dyan, si Senador Bato, pinagagalitan pa niya mga pulis, inutusan pa niya kung pwede mag-pull out doon sa compound. Para daw magkaroon ng katahimikan doon. Teka muna. Sabi ni Janitor, hindi sir, may warrant pa rin, hahanapin ko siya kahit anong mangyari. Sa kahit anong pamamaraan, hahanapin ko siya.
O, di ba? Tama si Torre. Dahil alam pa niya kung saan nandoon. Ayan na. Nagkaroon na ng katuparan. Sabit si Batoron. Doon lang sa hearing, bias na bias. Doon sa venue, bias na. Kasi ba't doon nagginawa ang hearing? Doon sa napakahabang presentation, mas mahabang ibinigay na oras sa kampo ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ kaysa maiksing oras na ibinigay sa PNP. Naku, Senator Bato, alam na alam ng taong bayan kasi live yan. Nasira ka dito. Ewan ko kung paano ka makaka-recover. Ang masakit nito mag-i-eleksyon sa Mayo. Baka yung galit ng tao makalimutan ka sa Mayo. Hindi lang makalimutan, baka ikampanya pa nila sa kailang mga kaibigan, huwag kang iboto dahil lumantad ka, nakilala ka. At yung iba pa mga senador. Lalo na si Robin Padilla, tukuyin na rin natin. Hindi man re-electionist yan, pero hanggang 2028, hindi makalimutan ng tao yung kanilang mga ginawa. Ayan. Okay? Ako nga, ang tanong ko nga dyan bakit ba pinayagan ni Escudero? Bakit ba pinayagan ni Senate President Escudero na mag-hearing si Bato dyan sa Davao nung Friday? Na alam naman natin, lugar pa lang ay hindi na magiging parehas. Hindi ko alam kung bakit pinayagan niya ni Senate President. Merong authority ang Senate President pigilan ang public hearing. Lalo na kung maaaring makaapekto sa kredibilidad ng senador at ng buong Senado o ng institusyon. Hindi napigilan o hindi yata pinigilan. Hindi ko alam, kaya nagtatanong ako. Senate President Escudero, alam mo ba ito? Hindi pwedeng hindi mo alam. Bakit hindi mo napigilan? Alam mong hindi magiging neutral. Marang agalit ang tao. Nagalit niya dahil walang nangyari. Nagkahiyaan pa doon dahil hindi nakumbinsi ni Bato de la Rosa, senador, ang PNP na umalis dun sa area. Pinanindigan ng PNP ang kanilang trabaho. O, di ba? Anong nangyari? Wala. Anong in aid of legislation magagawa dyan? Dapat gumawa ng batas na ang politiko huwag makialam sa may warrant of arrest. Dapat gumawa ng batas in aid of legislation ng mga politiko ay gumawa lang ng batas. Huwag nilang i-pressure ang mga otoridad kapag nagpapatupad ng batas. Dapat ganon. Kasi yan na yung nakuha ang aral dyan. Tigilan ng mga politiko ang panghihimasok, pakikialam sa trabaho ng pulis. Kapag nagpapatupad ng warrant of arrest kasi court order, dapat ang mga politiko huwag ding makialam sa korte o sa court order sa judicial body. Yan po ang magiging aral dyan. So in aid of legislation, gumawa kayo ng batas na inyong disiplinahin ng inyong sarili. Yan po ang aking interpretation at paniniwala sa nangyaring ito. Masyado ho kayong lumutang, nagpakilala kayo, kahit na from day one, alam naman ninyong mali, alam niyo sasabit, pinanindigan nyo dahil akala nyo mananalo kayo at magtatagumpay kayo. Ngayon, bolyaso lahat ang nakisawsaw na politiko. Di bali ang media, o social media, trabaho namin, ihayag, lalo na ako, ang ihayag ang lahat ng mga balita. Kung ano ang inyong ginagawa, ano ang paggalaw ng batas, ano ang galaw ng law enforcement agency, at sa ngayon ang buong estado nanalo, ang buong estado sa pagtutulungan ng gobyernong national at local, walang local na tumulong, ang national, police at military at intelligence community, nagtagumpay sila. Bumagsak sa kamay ng batas. Si Kibuloy at kanyang kasamahan. Please like ng video ito para makarating po sa iba ang ating mga pinag-uusapan dito. At doon sa hindi pa, please follow and subscribe Mike Abe Opinions doon sa isang channel at itong channel na ito. MA Pinoy TV.